Hi guys, this is Professor Sai. I'm the Chairman and CEO of the XDT Group of Companies, composed of the following corporations and companies. Number 1, XDT and Company Incorporated. Number 2, Flight Travel Express. And number 3, A&A Consulting. Our vision is to become the preferred global business solutions partner of micro, small, and medium enterprises, including professionals such as financial advisors, brokers, salespersons, and even freelancers. Our mission is to provide services in the field of taxation, accounting, and business advisory on matters of investments, real estate, life and non-life insurances, and even flight and travel. Hi, I'm Ato Echevarri, a satisfied client of XDT and Company since 2021. As an HR consultant, XDT takes care of my tax needs, which gives me the peace of mind and the ease to do business. Sang ka pa? We deliver quality, value, and excellence to clients, customers, and even to our shareholders through the passion, competence, and integrity of our people, of our associates, and the company as a whole. Here at XDT, we help you grow your business. Hello! Welcome and mabuhay! VJ Mark, another episode na Another naman. episode Yes. na naman. About sa business, advisory, yes, at saka sa pagdating pa rin sa mga filing. So, VJ Mark, ano yung naging lesson mo doon sa naging topic natin ni Mami A? Sa previous? Yes, sa previous, episode. oo. So, sa akin, ang aking keynote doon or takeaways is mahalaga talaga ang mag-file, mag-register sa BIR para, alam mo, iwas penalty. Or kaya open cases. Open case, di ba? Yes. Wala tayong problema doon. So, bago po ang lahat, I'm your VJ Shannon. And I'm BJ Mark. At ito ang bagong episode ng The Coffee House Chat Behind the Notes. Okay, so bago ang lahat, VJ Mark, pakilala mo na yung guest So, natin. ipapakilala ko na. Kasi ang alam ko, mga kabuwisenyo at kabuwisenya, panibagong aral na naman to at kaalaman para sa mga nagbabayad ng mga buwis dyan. Ito na, panibagong aral na to ulit. Panibagong aral na naman. Yes. Okay, VJ Mark, introduce mo na. So, ipapakilala ko na siya. So, what began on the OJT or on the job training, experience evolve into a flourishing career as a tax associate. His remarkable dedication, expertise, and unwavering commitment to excellence have defined his path within the organization. His association with XDT and Company Inc. commenced during his academic journey. His relentless pursuit of excellence continued as the advisor. With nearly 4 years of dedicated services, his contributions extend beyond ordinary excellence. His peers and colleagues have voted him Employee of the Year on 2 separate occasions. This recognition speaks volumes about his role not just as an outstanding associate. Sorry, nabulol ako dun na. Okay lang sis, kasi Grabe. kasi si Nahingal kasi ako. alam mo VJ Mark,
feel ko, etong guest natin, madami tayong matututunan. Sobra. Nabulol-bulol na ako. Grabe. VJ Mark. Sobrang twist naman ng outstanding ng Kaya taong to. pero bago ang lahat, then VJ Mark, gusto ko din malaman sa kanya, ano yung secret niya? Bakit kaya din siya naging employee of the year? I think 2 years ata, tapos wala nang nakaagaw nun, Wala. VJ Mark. Sa kanya yung trono. Oh, VJ. Grabe. Kumbaga, inuwi niya na yung trophy, VJ Mark. Sige na, uwian na tayo. Minanalo na. Oh, ay, kumbaga, akin na yan. Wala nang makakapigil sa akin. Go, VJ Mark. So, this dual role showcases his versatility and the trust that others have in these abilities. Introducing Martin Miguel Leobrera. Hello po. Ayan. Hello po. Pero bago ang lahat, Kuya M, kamusta ka naman ngayon? Okay naman po. Kabado lang kasi hindi talaga ako sanayin sa ganitong interview, more on background Pero alam lang mo, talaga ako. VJ Mark, isang malaking karangalan sa mga Yes. kabuwisenyo at kabuwisenyo natin ngayon na napagbigyan tayo ni Kuya MM ngayong araw. Kasi gaya nga ng sinabi niya, mga kabuwisenyo at kabuwisenyo, hindi po siya sanay sa mga gantong interview. Shy type tayo. Oo. Shy type Pero tayo. dahil mahal niya ang Coffee House Chat behind the Yes. notes, pagbibigyan niya po tayo ngayong araw. Tama ba, VJ Mark? Tama, VJ Shannon. Okay, so I think dapat na natin siyang Simulan tanongin. natin. Yes, go VJ Mark. Simulan na namin, mga kabubisenyo at bubisenya ang tanong. So, ang una pong tanong is, sino ang nagbabayad dapat ng withholding compensation sa BIR? Empleyado or employer? Ang nagbabayad talaga ng withholding on compensation, si employer. Kasi sila nagre-remit nun kay BIR every month. So, bago sila mag-remit ng sweldo sa mga empleyado nila, kukumputin nila yung applicable na withholding tax doon, ide-deduct nila sa sahod ni empleyado, tapos yung na-deduct na yon sila magre-remit kay BIR po. Oh, akala ko kasi VJ Mark, yung employer din yung ano yun, Kuya M, yung magdededuct, magko-compute ganon. Hindi pala. Ano po? Si employer si talaga. employer Lahat. talaga. Baka employer baliktad. Si talaga. empleyado talagang Employer. i-receive niya na lang. Okay. Empleyado. Sahod niya. So, Kuya M, paano naman kung nari, dalawa trabaho ko, isa akong agent. Agent. Hindi mo kinaya yun. VJ Mark. Isa akong agent. At the same time, syempre, Kuya M, employee ako. So, ano ba yung mga kailangan kong gawin or pagsamahin yung income ko ba sa pag-file? Ganun ba yun? Or paano ko makakapag-file ng income tax return? Ang unang tanong po kasi dito kung registered ka ba kay BIR as an insurance Okay, sige, agent. ganito Kuya M. Kung tatanungin mo ako kung registered ba ako sa BIR, paano kung hindi ako registered? Kung hindi naman registered, malaking problema yun. Kasi malaking kung problema maunahan tayo pala. ni BIR na masulatan na, insurance agent, nakaka-receive ka ng ganitong income, bakit hindi mo fina-file kay BIR? Malaking malaking penalty. So, ang kailangan mga kabuwisenyo at kabuwisenya mag-register Mag-register talaga. Narinig ko na naman yung salitang penalty. Ayun Parang ang pag kinatatakutan parang natin. pag hindi ka magpa-register, okay, penalty ka. Penalty. VJ Mark. Ang sakit sa puso. Ikaw ba, VJ Mark, pag may business ka, kailangan mo magpa-register? Ay, oo, magpaparegister agad ako. Saan? XDT and XDT. Company Kasi, Inc. yes, Dito sis. po. Alam mo ba, VJ Mark, ang alam ko, ang XDT and Company Inc., isa sila sa pwedeng makatulong sa atin, sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin dyan, na yung may mga business na mga online seller, or kaya may mga profession nila. Okay, tawagan nyo lang ang XDT and Company. Yes po. Okay, Tama go. ka dyan, BG Shannon. Go. So, for the next question po is, insurance agent ako at pinag-submit ako ng sworn declaration. Okay Ano po. po yun? Ano po yung sworn declaration? What if ayaw ko? Ay, joke Hindi, lang. sis. Mali. Kailangan Bawal talaga. bawal. Okay. Kasi maririnig ko na naman ang salitang penalty. Okay, go, Kuya MM. Yung sworn declaration, lalo na kung nakaka-receive ka ng income in the form of professional fee or commission, isa to sa dapat na mga advantages na dapat comply natin yung pagpasa ng sworn declaration. Kasi by submitting yung sworn declaration,
yung withholding tax or yung dinededuct sa atin ni insurance agency, for example, kasi financial advisor, pwedeng bumaba yung withholding tax from 10% to 5%. Or gusto ko ba yun? 10% Gusto ko yun. to 0%. Depende sa income bracket Gusto ko yung natin. 0%. Diba? Para, Yes. Paano naman, Kuya M, kung sa insurance company ako? Then, yung binibigay na 2307, ano ba yung 2307? At syempre, kailangan din malaman ng kabuwisenyo at kabuwisenyo natin kung saan ba ginagamit yun. Okay po. Yung sa tax code po kasi, yung nagbibigay sa atin ng, kuwari, financial advisor tayo, nagbibigay sa atin ng professional fee or commission, required sila mag-withhold ng either 10% or 5%. Yung wini-withhold nila na yun, doon nila sa 2307 nire-reflect po. Tapos, yung 2307 na yun, binibigay nila kay financial advisor. Tapos, si financial advisor naman, para magamit na yung na-withhold na yun na either 10% or 5%, kailangan niya yung copy mismo ng 2307. Tapos, yun yung gagamitin niya na basis sa pagde-declare sa ITR niya po. Ang income niya. kailangan pala Tapos yung na-deduct na yun, pwedeng malesen yung makakompute na income tax po sa kanya. maganda rin, no? Magandang tulong. Such a good benefits din talaga pag nagko-comply ka ng maayos. Para at least yung expenses natin tsaka percentage, mabawasan. Hindi masakit Kaya, sa bulsa. Call XDT. Kada XDT. Okay, go VJ Mark. Next question. Our next question po is, paano kung gusto kong sumali sa business? I have business, tapos isasali ko siya sa bidding. Pwede po ba yun? If you're referring po sa government bidding, merong government body na nag-handle niyan, yung PhilJeps. PhilJeps, yun Ano nga po tama. Maraming- yung PhilJeps? PhilJeps is, mahababa siya, Philippine Government Electronic Procurement System po. Maraming PhilJeps. factors na i-consider para makapasok tayo sa government bidding po. Like, for example, yung financial capacity ng company nyo, kung sapat ba yung empleyado nyo to cover yung project na gusto nyo Yes. kunin sa gobyerno po. Nandito naman, meron kaming special team sa XDT and Company Inc. na nag-handle po nito para yung lahat ng documentation, lahat ng compliance sa government bidding. Kaya din alam mo, mapoproblemahin. VJ Mark, hindi na ako lalayo kung may business ako eh. Oo, tama ka Dito dyan, na ako sa Shannon. XDT kasi alam kong sigurado. Diba? Secure na secure talaga. Yes. Wag ka na maghanap. Katabi mo na kami. Katabi na XTT. Kaya Dito naman, na. next question. KMF. Kung gusto ko magpa-accredit sa BOA, Kuya M, ano yung mga requirements? Tapos, syempre, Kuya M, ano nga ba ang ibig sabihin ng BOA? Para lang alam ng mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin. Kasi VJ Mark, minsan nakikita kasi yun BOA, may meaning siya, pero hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin ng BOA. Oo, tama ka dyan, Yes, VJ kaya Shannon. dapat feel ko, kailangan talaga sagutin ni Kuya M para lang madagdagan din yung kaalaman ng mga manonood natin. Tama. Una po, BOA is Board of Accountants. So, para makapasok ka dito, from the word na nandun sa BOA, dapat isa kang account. CPA po. CPA. CPA talaga siya. Opo. Tapos, isa sa requirements nila is yung tax clearance po. Yung tax clearance po is nakukuha siya kay BIR. Para makakuha ka nun, kailangan yung records or lahat ng tax obligations mo kay BIR nako-comply mo. Meaning, wala kang outstanding na penalties or liabilities kay BIR po. O alam nyo na, mga kabuwisenya, ang BOA, acronym nun, organisasyon siya ng mga CPA or accountant. So, next question po is, what is better, sole prof or corporation po? Sole proper corporation. Ngayon po kasi, may bagong pinalabas si SEC nitong past decade lang is yung one-person corporation in replacement dun sa sole prop. Pero, if you ask me kung ano mas better, sole prop or corporation, nakadepende po siya sa current setup ng company, ng business nyo po, and yung sa financial figures nyo. Kung ang income nyo naman is, or profit margin nyo nasa mga below 3M pa lang, better na ang i-register muna natin is sole prop. Kasi
to take advantage na din ng mga lower na taxes po. Kung if ever na more than 3M na yung income ng business niyo po, dun na Isa. dapat natin i-consider na mag-incorporate po. Incorp. So, Kuya M, additional question Okay lang. po. Paano naman kung online seller ako? Kasi alam ko marami sa ating nanonood ngayon na online seller, tsaka yung mga maliliit na business lang. Need din ba nila mag-register? If ever? Ayun, etong huli po kasi hinahabol na ni BIR yung ganyan po yung mga online seller, Yes. yung mga YouTuber kasi kasi hindi pa talaga saklaw ni BIR dati yan yung online na yan eh. And itong huli kasi napapansin nila ang laki na ng kinikita ng mga YouTuber, ng mga online seller. So hinahabol na nila yun. Napapatawan ng penalty yung mga nahuhuli nilang mga online seller and YouTuber na hindi registered sa kanila po. Pero Kuya M, ano ba ang pinagkaiba ng OPC sa corporation? Or ano ba ang meaning muna ng OPC? OPC is one person corporation po. Yeah. Tapos yung isa regular corporation. In terms of taxes kay BIR, same lang naman sila kasi same lang naman silang corporation po. Ang pinagkaiba lang po talaga nila is from the word itself sa OPC na one person corporation, iisa lang yung stockholder, isa lang yung director. Sa regular corporation ngayon, kung dati ang naririnig natin parang minimum 5 na shareholders para makapag-opt ka. Ngayon, inaalaw na ni SEC na at least 2. At least minimum so, po na lang. So, kunwari tayo VJ Mark, pwede pala. Partner, no? Yes. Opo, pwede kahit Gusto mo ba dalawa. ako maging partner sa business, VJ Oo Mark? naman, VJ Shane. Dapat lang. Siyempre naman, VJ Mark. Okay, next Ano- question. May isa pa po Hindi pa sabi. pa. Sorry. Sorry naman, Another- Kuya M. Another, Na ano lang kami na... Na-excite. Oo, Na-excite kasi ang lang. ganda ng mga paliwanag ni So, Kuya. nakakadala. Hindi, kasi sis, ganyan talaga pag galing sa XDT. Yes. Matatalino ang XDT. Alam mo yan. Okay, go Kuya M. Another difference po is sa OPC, mas mababa yung required na capitalization para ma-set up OPC. siya. Kasi nga, design siya para sa mga small business owners, yung mga dating single proprietor po. Okay. Talagang gusto ni SEC na mas marami pang mag-register sa kanila. Kaya nilabas din nila yung OPC po. So, parang papasok ba dito, Kuya M, yung SMEs? Small, medium Yes po. enterprises? Papasok po dyan yung SMEs po. Oh, Tama po. nice. Ang ganda pala. So, bawat isa pala dito, pwede mag-business. Kahit small business lang or medium. Tama po. Pero, kailangan mag-comply. Kailangan mag-comply lang Mag-comply, talaga po. magpa-register para wala tayong mga penalty. Yun Ayan na naman ang penalties. Alam mo, Penalty. simula nung nabanggit ni Mami yung penalties, VJ Mark, hindi na nawala. Oh, kinikilabutan ako. Pag penalty, Nakakatakot. nakakatakot. Kasi, ang laki na naman ng babayaran pag may penalty. Sa halip na pang sarili mo yun, mababayad mo kasi hindi ka nag-comply ng maayos. Yes, tama ka dyan, VJ Mark. Okay, next question. Next question po is, ano ang difference ng OSD? Or yung, ano po ba ibig sabihin ng OSD? OSD is optional standard deduction po. Kaibahan niya sa itemized Itemized deduction deduction. po ng tama. Okay. First off, para ma-avail mo tong dalawang option na to, yung OSD tsaka yung itemized deduction, kailangan at the start of the year, isa-select nyo before mag-file yung graduated na rates po. Graduated. Tapos ang kaibahan naman nila, kung kuwari, business nyo is wala kayong nare-receive talaga ng mga actual receipts sa mga business expenses nyo. Tapos, kailangan, kasi para ma-avail mo yung itemized deduction, kailangan mo na yung mga actual na resibo na yon, gagawan mo siya summary, encode mo. And yun yung total nun, yun yung pandeduct mo sa actual na income mo po. Yung sa option, kung gusto mo ng less stress na magko-compile ka pa ng expense receipts po, tapos i-encode mo pa, and ko-computein mo pa, optional standard deduction ng option nyo, wherein, kunwari, ang income mo 100k, meron ka ng automatic deduction po na 40%. So, ang kukumputan lang ng taxes is yung 60% ng income 60% nyo. lang. Yun po. Okay. So, Kuya, may tinatawag tayo na inventory.
Okay po. Gusto kong malaman para saan ba yung inventory at saka saan ba sinasubmit ang inventory? Ano ba to? Inventory lang na, okay, wala nang ganito. Yun ba yun? Yun ba yun? VJ Mark? Gamit ba yan? Kaya nga, VJ alam mo ba, channel? nung nabasa ko tong question na to, kasi alam ko isa to sa tinanong ng mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin. Inisip ko agad, okay, inventory lang ata to. Okay, wala na akong ganito. Bibili na ako. Hindi ko alam kung ganun, kaya gusto ko din siyang malaman. Kaya gusto kong matanong kay Kuya M. Okay po. Sa inventory kasi ang involved dito yung mga sa trading ng goods. For Trading example, ng yung mga goods. grocery, may hardware, ganun. Or, for example, sa inyo, yung nag-selling ng apparel, yung mga damit. Okay. Mga yan. Ang i-comply nyo dun, kino-comply siya kay BAR po. Ang nilalagay po natin sa inventory is yung starting inventory po ninyo nung for example sa 2023, starting inventory nung January 2023 hanggang yung sa ending inventory nitong December 31, 2023. So ano to? Wala naman Kuya M na time or year. For example, quarterly o annually ang pagpapasa ng inventory. Ang submission ng inventory po is every January po. Every Every January. After January. nung end ng year po. Okay, basta Once a year every lang po siya. January. Yes po. Okay, go, VJ Mark. So, ano ang kaibahan ng sales invoice or official receipt? Ano lang naman po, ang ino-note lang natin dyan is pag goods, sales invoice, kapag services, official receipt. So, sa goods naman, ang mga involved dyan, yun nga, as mentioned, grocery, Grocery. hardware, anything na trading of goods. Sa services, restaurant, mga salon, and yung mga professionals natin na nakaka-receive ng commission or professional fee. Professional fee. So, Kuya M, another question. Ano ang cap or quarterly alpha list of payees at summary alpha list of withholding taxes? Okay po. Yung cap po is para sa mga nagwi-withhold. And Para sa yung, mga nagwi-withhold. yung south naman para sa mga nawi-withholdan. Yun yung dapat i-comply nila kay BAR po. Pero kung mag-avail naman kayo ng services namin, hindi nyo naman na-need. Alalahan. Wow! Grabe. Sarap pakinggan nun. Wala ka nang poproblemahin. Kaya sa XDT ka na. XDT na talaga. Okay. Last question, Kuya M. Ano ang 1604E at annual alpha list of payees? Kasi may mga nagtanong din dyan sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin. Kung hindi nyo po kami tatanungin, yung mga question din po na tinatanong natin ay galing din po karamihan sa mga client. Yes, tama, sa mga bigay sa client amin. na tinanong namin yung usually na tanong nila sa Yes. mga katulad ni Kuya MM. Lalo na Para- kung may problem sila sa business. Tama, para makatulong yung mga tax associate namin sa inyo. So, kinuha talaga namin yung mga mahalagang tanong para malinawan po kayo. Okay. Kuya M, go po. About na po dun sa 1604. 1604E tsaka annual alpha list of Yes po. payees. Yung 1604E po kasi, fina-file lang siya once a year. Once a year. Isa-summarize nyo lang po doon yung mga na-remit nyo na expanded withholding tax kay BAR. Ang mga involved naman po dito is yung mga nagwi-withhold po. So, at the end of the year, compile nyo lang lahat nung nabayaran nyo pong expanded sa form na to, tapos sasubmit lang kay BAR po. Again, hindi nyo na siya need alalahanin Kung sa XDT na siya. oh. Go. Feel ko sis, kapag sa XDT ako, safe ang business ko. Safe and secure. Yes, talaga naman. Walang problema. So, bago tayo mag-end, Kuya M, maraming salamat kasi Thank you din pinagbigyan po. mo kami ngayong araw. Thank you po. Pero, syempre, hindi mawawala. Ano yung mga tips or advice mo sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin na mga nanonood ngayon? Tsaka, Kuya M, kung may mga gusto kang i-invite or saan ka nila pwedeng i-contact. Kontakin. Oo. Kasi yun yung importante. Alam ko marami sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan na naghahanap ng mga associate or mga makakatulong para sa mga business Makakatulong nila. sa mga Kaya dito na businesses. kayo kay XDT and Okay. Company Inc. Go, Kuya M. Ano po, kapag when dealing with taxes, it would be best kung magsisik kayo ng assistance ng expert po. Like yung mga accountants po dyan.
hindi naman po sila nandyan para computein lang yung taxes natin. Nandyan sila para tulungan tayo sa paglago pa ng business po natin, mag-provide ng beneficial na advices po para sa business natin. And meron din po kaming FB page na XDT and Company Inc. Doon nyo kami pwede ma-reach. Mobile numbers, siguro, ipa-flash na Flash na lang screen. natin. Wala lang sa Ah, ah. screen, oo. Tama. Yun po. Doon nyo kami pwede ma-reach po. Meron din kaming page under XDT Group para sa mga testimonials din ng mga clients po namin. Okay, Okay, po. go, VJ So, Mark. maraming salamat, Kuya M. Thank you po. Isang bagong kaalaman na naman ang ating natutunan, mga kabuwisenyo at kabuwisenya. Tama ka dyan, VJ Mark. At alam ko na naman, sa susunod na episode, ay aabangan na naman tayo ng mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin dyan. Dito sa bagong episode ng The Coffee House Chat, Behind the Notes. Leading with purpose, guided by values. Ako po si VJ Shannon. And I am VJ Mark. At ito ang Coffee House Chat. Thank you so much, Thank you so Kuya much. M. Thank you so much, Thank Kuya you po. M.